Magandang araw po sa inyong lahat. Para sa Dokyo sa Dilim. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang Dokyo sa Dilim. Sa gitna ng malamig at mapang-akit na lungsod ng Baguio City, nakatayo ang isang bahay na hindi kailanman nakalimutan ng kasaysayan. Isang bahay na hindi lamang gawa sa bato at kahoy, kundi sa mga alaala, kirot at misteryong patuloy na bumabalot sa bawat sulok nito. Ito ang Laperal White House. Sa dokumentaryong ito, ating alamin ang kasaysayan ng Laperal White House. Ang mga nagmamay-ari nito, ang madugong kabanata noong panahon ng digmaan, ang mga kwentong multo, ang mga saksi at kung ano-ano pang mga kalagayan nito sa kasalukuyan. Ito ay hindi lamang kwento ng isang bahay. Ito ay kwento ng mga taong dumaan, mga kaluluwang naiwan, at mga alaala na hindi kailanman tuluyang naglaho. Ang Laperal White House ay itinayo noong 1920s ng pamilyang Laperal, isa sa mga kilalang pamilya na nagmula sa Baguio. Noong panahong yon, ang Baguio ay itinuturing na summer capital ng Pilipinas, tahanan ng mga mayayaman, opisyal ng gobyerno at mga dayuhan. Ang bahay ay dinisenyo ng istilong American Colonial. May malalawak na bintana, matataas na kisame at matitibay na haligi. Ito ay tinayo hindi lamang bilang tahanan kundi bilang simbolo ng estado sa buhay at kapangyarihan. Sa mga unang taon nito, ang Laperal White House ay masayang tahanan. May mga salo-salo, pagtitipon at halakhakan sa loob ng mga pader nito. Ngunit tila tulad ng maraming lugar sa Pilipinas, dumating ang isang panahon na tuluyang nagbago sa katahimikan nito. Noong sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, naging mahalagang lokasyon ng Baguio City at ang Laperal White House ay napili ng mga Hapon bilang kanilang headquarters. Mula sa pagiging tahanan ng saya, ito ay naging tahanan na ng takot. Dito umano sinasagawa ang mga interogasyon, pagpapahirap at pagkukulong sa mga Pilipino at Amerikanong bihag. May mga kwentong nagsasabing ang ilan ay hindi na muling lumabas ng buhay. Ang mga pader na dating nakakarinig ng halakhakan, ngayon ay nakakarinig ng iyakan. Ang mga sahig na dating nilalakaran ng mga bata, ngayon ay nabahira na ng dugo. At sa bawat sigaw na umaalingaw sa loob ng bahay, may bahagi ng kasaysayan ang naiwan. Matapos ang digmaan, hindi na ito tuluyang naibalik sa mga Laperal. Sa paglipas ng panahon ay nagpalipat-lipat ito ng pagmamay-ari at napunta sa ibang pribadong individual. Kalaunan ay nabili ito ng Lungsyo Tan Group. Unti-unting nabuo ang reputasyon ng Laperal White House bilang isang haunted house. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay ang multo ng babaeng nakabuting bestida na nakikita sa bintana. May mga nagsasabing siya ay isang babaeng bihag noong panahon ng digmaan. May mga kwento rin tungkol sa sundalong Hapon na naglalakad sa hagdanan. Tahimik, mabagal, at tila paulit-ulit ang ruta. May mga bata ring multong animoy naglalaro sa hallway
at mga aninong dumadaan sa pader na walang malinaw na hugis. Halos lahat ay iisang sinasabi, parang may nagmamasid. May mga eksperto na nagsasabing ang ganitong karanasan ay maaaring epekto ng takot, pagod o impluwensya ng kwento. Ngunit may ilan ding naniniwala sa konsepto ng residual energy, na ang matinding emosyon ng nakaraan ay naiiwan sa isang lugar, na ang mga pader ay nagiging tagapagdala ng mga alaala. At may mga naniniwala na ang ilan ay tunay na kaluluwa. Ang Laperal White House sa media. Maraming palabas, dokumentaryo at pelikula ang ginamit ang Laperal White House bilang lokasyon. Mas lalong sumikat ang reputasyon nito bilang haunted house. Ngunit kasabay nito ay mas dumami rin ang bumibisita, mga gustong makaranas, mga gustong makakita, at mga gustong patunayan kung totoo nga ba ang mga kwento. Sa paglipas ng panahon, ang bahay ay sumailalim sa pagbabago. Mula sa inabandona, ito ay naging bahagi ng turismo ng Baguio City. Ang Laperal White House ay patunay na ang mga lugar ay may alaala, na ang mga pader ay may mga kwento at ang kasaysayan ay hindi basta nabubura. Ito ay hindi lamang isang bahay sa Baguio. Ito ay isang paalala ng digmaan, sakit at mga kaluluwang naiwan. At sa bawat pagdaan ng tao sa harapan ng Laperal White House, isang tanong ang nananatili. Tahimik na ba talaga ang bahay na ito? O patuloy pa rin po itong binabantayan ng mga alaala ng nakaraan? Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim.